Sagot ko'y ganito, sapagkat yun po ang pinabatid sa akin ng Espiritu. Mahal na kapatid ko, gustuhin ko man po'y wala ng oras. 10:00 po ang misa, hindi ko alam kung anong oras matatapos na mailibing at uuwi kami. May gawain para sa 12:30. Pagkatapos po ng 12:30, nagawa, hindi ko alam kung anong oras matatapos. 4:00 po kako ay aalis kami. Pagkatapos po ng gawain na tutunguhan ko, kapag niloob ng Ama na abutan ko pa siya, dadaan ako pag uwi namin. Hindi po niloob ng Amang abutan ko, kaya hindi po ako nakadaan, sapagkat dumaan man ako, wala na rin pong silbi. Patay na. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, nang siya po ay nasa hospital, Tagalog po ano, hindi hospital, hospital. Yun po yung pinahayag ng aking kapatid nung Sabado rito, na tinunguhan namin, na tinuran sa pamilya. Kaya po ako tumungo doon sapagkat nahihirapang magdesisyon ng mga anak. Iyak ng iyak ang kanyang bunso. Subalit, mahabagin ng Ama, tumungo ka anak ko, upang ipabatid mo ang marapat sa kanila, na kung tutok din nila, yaon ay magaganap. Ituran mo, wala na rin silbi kung bubutasan pa para i-dialysis, sapagkat mahihirapan lamang ang kanyang katawan at wala na rin namang saysay. Dugo niya lilinisin, subalit paanong cancer na nakakalat sa kanyang katawan. Kaya wala na rin silbi. Kaya't kung loloobin, iluwal na nila. Sumunod naman po ang pamilya, nilabas nila. Kaya nung linggo po, sabi ng isang kaps, pupunta po kami doon sa kasi mag-aalay kami na, namatay na baka ako? Paalis naman po kami nila kapatid na Marisa. Dadalaw naman po kami sa kanilang bayaw. Ay sa madaling salita po, walang puwang ang pag-aalay sapagkat lihim po sa pasyente nang binabasbasan siya, wala siyang alam sapagkat nakakaunawa pa po. Hindi pa po niya kayang tanggapin, kaya ang dulog sa kanya ay wala siyang alam ay eto. Ama, patawarin mo ang anak mong ito sa lahat niyang naging pagkakasala sa kanyang kahinaan, kalabisan o pagkukulang man, habang siya'y may kalakasan at maliwanag ang mata. Siya po ay tanggapin mo sa iyong kaharian, ihatid po ng mga anghel mo. At yan po ang maliwanag na katotohanan. Kaya nga't kung ang tao lamang ay totoo na nakikipagtotoo sa Espiritu. Wala pa po akong natanda ang taong totoong nakipagtotoo sa Espiritu sa aking katauhan na hindi po naganap sa kanya yung tinuran. Sapagkat hindi po ako, kundi ang Espiritu. Sapagkat ako po sa ganang katauhan ko'y wala akong masasabi, wala akong yahabilin, at wala akong gagawin. Subalit, sadya nga pong ganyan, may malayo nagnanasang tumungo rito, manahan dito, nagnanasang magpagawa pa ng tahanan dito, bumili ng bukid, meron naman pong umaayaw dito, gusto nang umalis, di po ba? Ganun lamang po kasimple. Sapagkat, kapag ang tao ay nakadama sa tuwirang banal na Espiritu, kahit hindi ka na kumain, sabihin mong masarap pala nakapiling ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, kapag ang Diyos ay nadama ng tao, makipagtotoo na. Kapag nagpakilala siya at nakilala, makipagtotoo na. Sapagkat habang nakikipagtotoo ka, lalong lumalakas ang puwersa ng kanyang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sulong, nag-aral ka halimbawa
nag-aral ka ng, sabihin mo ng engineer ka, civil engineering. Natapos ka ng civil engineering. Subalit, hindi ka na napapractice. Pagka-graduate mo'y wala na. Sa palagay niyo po, yung utak na ginugol mo doon, yung talinong nakamtan mo, ay hindi mawawala sa'yo? Na wala kang practice? Ayan po, may mga architect tayo dyan. Patuloy pong halimbawa, pagkatapos mong nag-aral, nagsugal ka na lang. Hindi mo na ginamit yung pinag-aralan mo. Sa bandang huli po, hindi mo alam, iba na pala. Iba na pala ang pinag-aralan ng mga bago. Kaya dapat po nagpa-practice sila, di po ba? Kung, halimbawa naman, isa kang tindera at hindi ka namimilit, puro ka na lang tinda ng tinda. Hindi mo alam na babago na pala ang presyo, nahuhuli ka na sa presyo. Kaya kamukat-mukat mo, napaubos mo yung tinda mo, at yung panibago'y iba na. Dili kaya naman, kung hindi ka tumitingin sa presyo, tinda ka lang ng tinda, hindi mo alam, nalulugi ka pala. Ganyan lamang po. Ang ibig ko bagang ituran sa inyo, kung anuman ang kaloob ng Ama, dapat po pakakalimiin ito. Hindi tinanggap mo lamang basta at pagdakay naroroon lamang sa palagay mo sa katawan mo, kailangan may practice ka. Kailangan nililimi mo, tinatanto mo, ano baga ang nasa akin na? Ito baga ay katotohanan pa? O ako ay mayabang sa sarili ko, kaya di ko alam, lumalagpas pala o nagkukulang na ako? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kailangan po pakakasuriin din kung ano ang tinanggap mo. Sa tuwin ay lilimiin mo, susuriin mo kung ang tinanggap mo iyon pa kaya, yaon pa kaya, sapagkat alam mo ang tinanggap mo ay iba sa pagkatao mo. Kaya't lilimiin mo ngayon, susuriin mo ngayon kung ang tinanggap mo iyaon pa kaya, sapagkat nang tanggapin mo ang Espiritu ay nasa pagkatao ka, at nang natanggap mo ang Espiritu ay nabago ka. Kaya masusuri mo ngayon kung ang Espiritong tumungo sa iyo, kinalugdan ka, hinirang ka, lumukob sa iyo, ang naghahari pa o ang katauhan mo na. Kaya mga mahal ko, yan po ang layunin ng Ama, ang makapagsuri ng totoo ang mga anak niya, yung pakalimiin ang naghahari sa kanila upang hindi sila maligaw, malayo at mawalay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan ng bawat tinuturan, lamang sa hindi makatanggap at makaunawa, hindi maunawaan ang tama. Buhay po ba ang Diyos? Habang nangungusap po ang kapatid na Marisa, pasubali ko'y susugan mo yung sinabi niyang lips to lips, sapagkat yung iba magiging masama ang isip. Aba, nililips to lips pala niya yung rebulto ni Kristo, di ibig sabihin para niyang asawa. Opo, pag nakipagkasal ka sa Espiritu, pag kinasal ka kay Kristo, kailangan ariin mong siya'y tunay na asawa mo at huwag kang makiapid kahit kanino. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga ang Ama, tinawag niyang patutot ang babaeng mga taga Sampundako, yung mga lugar na sa kanya ay kumalimot. Sinabi niyang nakiapid kayo. Kanino nakiapid? Sa ibang Diyos, hindi sa lalaki. Ibig sabihin, kapag ikay nakiapid sa iba, ibang pananaw, ibang pandama, ibang katotohanan, nalilimutan mo ang Ama, yaon ang ayaw niya. Kaya kapag kayo'y kinasal kay Kristo, tuwirang si Kristo ang maghari sa inyo at itimo sa puso nyo. Ihambing nyo sa asawa nyo na minamahal nyo ito. Hindi yung kabit mo, hindi yaong kunwari lamang pala, kundi siya'y ituring mong
iyong asawa na minamahal, nirerespeto, tinatanggap, kinakalinga, at nais mong magalak. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, buhay ang Ama. Kung paano ang larangan at salitang